Madali lang naman talaga magluto ng laing. Yung ganito nagmamantika na sa gata at hindi makati. Tara, at lutuin natin ito ngayon sa version ko. Una sa lahat, banlian muna ang mga tuyong dahon ng gabi sa kumukulong tubig. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Nakapak na nga pala ng ganyan yung mga nabibiling dahon ng gabi dito sa amin. Gagamit ako dito ng 2 pakete. Ilubog na yung mga dahon sa tubig. Saka na ito banlian ng mga 1 minuto lang. Kaya ako naman ito binabanlian para matanggal yung amoy tabako nito. Kadalasan kasi yung mga nabibili namin mga nakapak na dahon ng gabi dito, may ganong amoy talaga. Matapos ngang mabanlian ng 1 minuto, pwede nang ahunin at itabi. Yun naman tubig na pinagbanlian, pwede nang itapon. Ngayon, pwede nang maggisa. Gamit dito yung katamtamang setting ng apoy. Masarap na sahog nito yung liempo ng baboy para may taba yung karne. Halu-haluin ng ganito at patuloy lang nalutuin hanggang sa mapalabas na yung sariling mantika nito. At para hindi matalsikan ng mantika, takpan kung kinakailangan. Ngayon ngang napalabas na ang mantika nito, ilagay na ang luya. Patuloy lang ito lutuin at gisa-gisahin. At ngayon ngang mabango na ang luya, ilagay na ang bawang. Ganon din nagisa-gisahin ito hanggang sa maamoy ng bango ng bawang. Yan, mabango na yung bawang. Ilagay na ang sibuyas, 3 kutsara ng siling labuyo. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa maamoy na ang bango ng mga sibuyas. Para sa masarap na pagluluto, talagang ang napaka-importante ng tiyaga at sense of smell. Naglagay ako dito ng mga pinatuyong maliliit na hipon. Igisa-gisa lang ito ng 1 minuto. Ngayon, timplahan na ito ng bagoong na isda. Halu-haluin lang at lutuin ang bagoong ng 1 minuto. Masarap sa laing yung maraming gata, kaya maglalagay ako dito ng 8 tasa ng gata. Kung available ang sariwang gata, yun talagang pinaka-the best na gamitin para dito. Para naman sa mga kagaya namin na walang access sa sariwang gata, kailangan pumili ng magandang klase ng nakadilatang gata para naman siguradong masarap yung pagkakaluto nito. Takpan pero wag itong lubusang isara para may singawan. Lutuin hanggang sa kumulo. Gamit dito yung katamtamang setting lang ng apoy. Turo nga nung kaibigan kong Bicolana, pagka nga daw nagluluto ng ginataan, wag daw itong takpan para hindi lumabnaw yung gata. Dapat may singawan. At paulit-ulit ko na nga nasubukan, tama talaga siya. Ngayon nga kumukulo na ang gata, ilagay na yung mga nabanlian dahon ng gabi kanina. Matapos mailubog ang mga dahon sa gata, takpan pero siguraduhin lang na may singawan. Saka na ito lutuin ng 30 minutos. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Siguraduhin lang din na haluin ito matapos ang 15 minutos para naman di ito masunog. Matapos nga ang 30 minutos, haluin ulit. Siguraduhin lang na hindi ito nanikid sa ilalim. Maglalagay ako dito ng 1 malaking lata ng full cream evaporated milk. O kaya naman, pwedeng i-substitute ito ng 2 malaking lata ng gata ng nyug. Timplahan na ng chicken powder. Ilagay na rin ang mga siling pansigang. Saka na ito hayaang kumulo. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Lutuin pa ito ng 20 minutos. O kaya ay hanggang sa makitang nagmamantika na yung gata. Gamit dito yung mahinang apoy lang. Pero dapat kumukulo yung laing para maluto ito ng tama. Huwag na rin itong takpan. Pagka nga pala kaluluto lang ng laing, parang masabaw. Pero pagka medyo malamig na to, wala na yung sabaw na yan. Sisipsipin kasi lahat ng dahon ng gabi yung sabaw na yan. At kitang-kita na sa ibabaw yung mantika ng gata. O, ready to serve na to. May na kayo mga na.